yung impact nito is on the future generation. Tunghayan. Nakakita na ako ng signs, kaya sabi ko, wow, this is it. Saksihan. Pakinggan. Dahil dito sa kalabaw na ito, hindi ako nawala ng pag-asa. Mga totoong kwento ng pagbabago at pagbangon. Hirap na hirap kami yung pagka utang, minsan sumasalo sa kain. Halos 4 na buwan bago ka kumita. Magmula po noong year 2000, hindi na po naging maganda ang mga pananim namin dito sa aming lugar. Bali, 19 na taon ako sa Saudi. Yun ang ginamit kong pagpaparo sa mga anak ko. Nagsasaka ho ako, nagkakarpintero, nag-aalaga ho ako ng baka. Ang pagsibol. Sa bisa ng batas, sumibol ang tugon. Ang Philippine Carabao Center. Ang mandato nito, pagigihin ang kalabaw. Paunlarin ang uri at lahi nito upang mapagkuna ng gatas, karne at pantrabahong lakas. Unang-una, hindi na kami nangungutang ngayon. Napaanak ko na yung kalabaw namin. Masaya na kami, kaya lahat yung pamilya ko suporta sa akin sa pag-aalaga. Kotse, motor, wala namang kaming malaking income kung hindi dyan sa gatasa. Yung tinatawag na liquidity namin, araw-araw may pira na kami. Kung hindi po yung gatasang kalabaw na yun, baka hindi po nakatapos yung aking anak. Pag mayroon kayong 5 kalabaw palang inahin, para na rin kayong nagsasaudi. Ang pagtugon. Importanteng technologies namin na na-develop, yung technology ng artificial insemination. Sabi namin, we have to produce more semen. Mapipili namin dito sa mga animals natin yung pinakamagagaling na genetics. Artificial Insemination o AI. Tulong teknikal na malawakang ipinalaganap ng PCC sa hangad na paramihin ang mga crossbreds o mestisong kalabaw sa kanayunan. Tinuruan namin pag-collecta ng similya. Then we started producing semen for artificial insemination. Daming kalabaw. Ayun. Ay, ganda. Bumababa na kasi yung quality ng kalabaw dito. Kaya katungkulan po natin na bigyan sila ng magandang bulugan. Sa pamamagitan ng programang Bull Loan ng PCC, nabiyayaan ng bagong anyong kalabaw ang maraming magsasaka. Yung napaanak na yung pinutot na yung kalabaw ko, yung buffalo, mga 52 heads. Inalagaan namin na gusto, tunay na kagaya ng pamilya ko, hindi namin pinababayaan. So malaking tulong niya sa amin at kahit sa buong Bicol, makikita niyo naman na patunayan ninyo ang development na yan nakalabaw na na-issue sa amin. So pag maraming crossbreds, maraming magiging gatas ang kalabaw. Massive na lang na crossbreeding, mag-produce ng mga crossbred para paparami natin ang mga dairy animals. Yan ang approach na very sustainable kaysa mag-import tayo. I was dancing! Dati ako payat, pero dahil sa gatas ng kalabaw, tumaba ako ng ganito. Paibebenta natin yung mga animal products, maaaring karne, maaaring dairy products, sa foreign market na maganda ang presyo. At yung ating mga magsasaka, kikita ng mas maganda. Ito ang pinakamalakas na magbigay sa akin ng gatas. Papainom kami ng gatas ng kalabaw sa mga batang mga malnourished. Masaya po talaga. Tugon sa kalusugan at pangkalahatang kabutihan ng pamilyang magsasaka. Halimbawa, 1 litro ay nakukonsume sa household. Araw-araw, makita ninyo yung impact nito sa nutrition ng mga bata. Ano pangalan ng kalabaw mo? Kalabaw po. Sa pagdaan ng taon, tuloy-tuloy ang pagdami ng bagong anyong kalabaw. Tumaloy ang gatas,
nagbigay daan sa pag-unlad ng negosyong pangkanayunan. Nagkaroon ng mga product outlets. Venue namin yan para ma-promote yung mga produkto mula sa gatas ng kalabaw. Tapos hindi lang produkto, pati yung mga technologies natin. Naitatag ang mga primary cooperatives. Nakamit po namin yung pag-unlad na yan sa pamamagitan po ng pagtutulungan ng mga kasapi sa pagpupursige nilang mayayaan ng produktibong livelihood. Maka-develop lang tayo ng industriya na out of Calabao, mga dairy, out of yung mga milk, mga meat. Ang galing eh. Sinasabi ng PCC na family module na 6. Pag naatin nyo yun, talagang mayroon kang civil. I want our country na maumpisahan ko dito sa atin na dito tayo magkakaroon ng livelihood dito sa barangay. Inilunsad ang NIFEDCO. Sa panig po ng mga farmers, hindi sila namumroblema kung saan bibenta yung gatas. Ito sa NIFEDCO, kasi tuloy-tuloy lang deliver, tuloy-tuloy ang bili ng NIFEDCO. Marami na rin talagang gumanda ang buhay. Ang isa pang measure of our success, nung manalo kami ng Gawad Saka, Agri-Entrepreneur last year. Masayang masaya ang cooperative, ang mga magsasaka, at syempre kasama ang PCC. Ito na yun, kaya sarap hawakan eh. Dito lang kami natuto talaga yung tunay na pag-aalaga ng kalabaw. Ang mga training kami, katulad ng mga leadership enhancement training. Bibigay po lahat yung suporta, yung sa health ng mga kalabaw na yan. Wala po akong masasabing kulang pa eh. Kung hanggang kailan yung aming assistance sa kanila, hanggang ngayon hindi ko makita yung end. So hanggat kailangan ng mga farmers yung new technologies to improve the animal performance, ang PCC will assist. Mga libreng pagsasanay, tulong teknikal, para sa karagdagang kaalaman ng magsasaka. Maaasahan mo talaga sila. Pagka may mga problema kami sa hayop, tawagan lang sila, darating sila para iayos. Papa-training kami ito, tuloy-tuloy yun, every year. We have to produce more technicians in the field. Ako si Francisco Alex Dani Pasyon, isang village-based artificial insemination technician o BIBAIT. Isa rin po akong manggagatas, bull handler, at chairman ng Ilocano Artificial Inseminators Cooperative o ILAIC. Balang araw, gusto kong maging direktor ng PCC pag nag-retire si Ma'am Recta. Kauna-unahang kooperatiba ng mga village-based AI technicians sa buong bansa. Parang nag-evolve na lang na they have to organize themselves. Yung gusto natin kasi na we privatize the AI program. Simple lang ang role ko as a big brother of the village-based AI technician. Una-una po, sinasabi ko sa kanila na you give quality services sa ating mga kapwa magsasaka. Yung concept din natin na impact zone development, na all the elements of the Carabao Development Program dapat nandun. We tried to mentor, coach them para maging self-reliant na rin, may self-confidence. Nagsimula akong nag-AI nung ako'y 18 years old. Nalaman ko na mayroong training sa artificial insemination. Malaki po ang nabago sa buhay ko mula nung naging BIBAIT ako. Ang pagsulong para sa kinabukasan. Yung kasing mga activities ng Carabao Center, lalo-lalo na yung massive upgrading ng mga animals, ay nagdudulot sa ating mga kalayunan ng maraming opportunities para kumita sila. Kung itong mga farmers na ito ay merong everyday income, kahit kung hindi malaki, but everyday cash, ang impact po nito sa ating rural economy ay napakalaki. Buong puwersang nagpapatuloy ang PCC sa pagiging tapat sa kanyang misyon. Hatid nito ang pinakabago at pinakamabisang teknolohiya tungo sa tiyak na pagunlad. Bagong Calabao. Bagong umaga. Isang magabago at masiglang pagsasaka sa buong bansa.
dito sa Philippine Carabao Center at Mariano Marcos State University, Batac, Ilocos Norte. Salamat, Carabao!